Alright, so this morning, mga kaigsunan, padayon ang atong lesson about success. And this is already number 55. Number 55, katapusan nga bahin sa pagtuon nato sa kinabuhi ni King Asa. Si King Asa. So ato ning tan-awon kung unsa may ending sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan. Wala kayo ni siya naisgutan sa First Kings. Pero diri sa Second Chronicles, makita ginato ang detalye, mga kaigsunan, kung unsa may ending sa iyang kinabuhi. And there is a lesson that we are going to learn this morning para i-apply nato sa atong kinabuhi pod. Because sometimes, kung maka-experience na tag-victory sa atong kinabuhi, makalimot tas Ginoo. Unya, kung makaagi ta og medyo pait, gikan sa panalangin, unya, gipatilaw tag-pait sa Ginoo, murag mangluod ta. Mao niya nahitabo ni King Asa. Murag naa siya ay ambot lang kung sa'y gibati niya, kay waman, silent ang Bible anang dapita, pero masabtan na to, mga kaigsunan, nganong nagpalayo man siya sa Ginoo. Hangtod sa katapusan niyang kinabuhi. So ato nang i-learn karon kay para din may tabo sa atong kinabuhi. Amen? Let's all stand, please. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for the blessing that you have given us. Ang kusog nga imong gi-provide namo today. And ang kinabuhi, Lord, nga imong gipahuwam kanamo, ug ang tanan nga mga provision nga imong gipa-experience namo, Lord, ug ang tanan gyud nga mga butang sa among kinabuhi, imo manitanan, nagpasalamat kami, O Dios. And please help us that we will recognize always sa among kinabuhi, Lord, that we are not the owner of our life, but it is you. So I pray, dear Lord, that you help us nga sa paggamit namo aning among kinabuhi, Lord, magasunod mi sa imong instruction so that we could give glory and honor to your name as we live our life in this world. Thank you, Lord, for the message that you're going to give us this morning. I pray that you use me, empower me to preach your word, O God, for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. You may take your seat, please. The title of our message this morning, mga kaigsunan, is Reasons of Asa's Downfall. Reasons of Asa's downfall. Walay tao nga ganahan nga mapakyas ang katapusan sa iyang kinabuhi. In fact, mga kaigsunan, gitudluan gyud ta nga before ta mo panaw aning kalibutana, we should leave something, a legacy of our faithfulness. Nindot kayo nga maisgutan ka, mga kaigsunan, just like David, ang Ginoo mismo gasigig istorya like my servant David. Amen? Unya in a good way. Na you should be like my servant. Unya imungan dayon ang naasa sa tumoy. Mga kaigsunan, kung naay mga membro diri nga mupanaw na og una, mga igsoon, and you've done something good for the Lord, mahimo kang example sa mga nagpadayon pa. Amen? Mahimo ka nga sumbanan sa ilapod na pagpangalagad sa Ginoo. And that is the kind of life that we need to live before we live. Aning kalibutana. Sa di pa ta mo biya aning kalibutana, magbilin ta, mga kaigsunan, og legacy sa pagpangalagad sa Ginoo nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Because tendency, mga kaigsunan, wa ta nibiya sa church, pero nibiya tagsunod. Dili isyo igsoon ang imong paglingkod diha. Dili isyo ang imong pagbasa sa Bible. Ang isyo, mga kaigsunan, sila naglingkod ka para ba na sa Ginoo? Sila nagbasa ka sa Bible, nagsunod ba ka para ba mahibaw-an nimo ang kabubuton sa Ginoo aron imong buhaton? Mao ba na ang imong purpose? Because not all church-goers are worshipers. Mo na sayang kaayo nga nagsimba ta, and our purpose is to glorify God, pero wa siya nahimaya. So, King Asa is a very perfect example for us, mga kaigsunan. Mahimo ni natong leksyon karon nga dili ta maparihas ani niya. Sayang kayo ang iyang sinugdanan. Gipangkuba niya mga idols. Hasta gani ang iyang mama, mga kaigsunan, gitagtangan niya sa pagka-queen. Unya iyang giguba ang image nga gi-worship sa iyang inahan. Nindot kaayo ang iyang sinugdanan sa iyang pagkahari. Pero nitapos siya, mga igsoon, og usa ka sayop. Og wa na gyud niya nabakwi. So let's hope that we are going to learn something
this morning. Alright? So, unsa may rason sa mga paghagba sa kinabuhi ni Asa? Una, he entrusted his life to the king of Syria. He entrusted his life to the king of Syria. In 2 Chronicles, mga kaigsunan, and we are in chapter 16, 2 Chronicles chapter 16, and in verses 1 to 6, mga kaigsunan, dili na ito makita kung unsa ang iyang gibuhat nga kasaypanan. Ug mao ni nahimong hinungdan, mga kaigsunan, nga siya napalayo sa kabubuton sa Ginoo. Now, it is the will of God that we are going to win in our battle. Amen? Nakita nato ang sinugdanan sa kinabuhi ni King Asa. God blessed him with victory. Gitagaan pa gani siya sa Ginoo og kanang kalinaw sa iyang kinabuhi, mga kaigsuonan. But at the end part of his life, sugod sa iyang paghimo og sipyat sa Ginoo, 5 ka tuig ang gikabat. Then namatay siya. Kaning 5 ka tuig, mga kaigsuonan, bantayanan kay ni. Muna kung mo backslide mo ba niya, di mo kabakwi bitaw? 5 ka tuig. Bantayig yun na imong 5 ka tuig. Kinahanglan makabalik jud ka. Kay after 5 years, daghan na kay mga Kristohanon, nga 5 years rin taman, wa man kabakwi. Gipapauli. Kung anak jud ka sa Ginoo. Amen? Gawas lang, di ka anak sa Ginoo. Gapa anak-anak na ka. Now in verse number 1, chapter 16, to verse number 6, the Bible says, in the 6th and 30th year of the reign of Asa, Baasha, king of Israel, came up against Judah and built Ramah to the intent that he might let none go out or come in to Asa, king of Judah. So murag iyahanggi kanang way makatabang, wala po'y makaiksiyas. Kay nagplano ang king of Israel nga iyang i-invade ang Judah. After sa kalinaw nga gisaad sa Ginoo. Kay ang kalinaw nga gihatag sa Ginoo, mga kaigsuonan, in verse number 19, giingon naman diri 5 and 30th year of the reign of Asa, kalinaw. Pero pag after na ana, in the 6th and 30th year, na anay gubat. Muna digyo nato ni ma-question ang pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan. Usay mahibong patang ngano man ni. Ngano man ni wa day ka naminaw. Sa atong kinabuhi kapila ta instruction pero wa ta naminaw. O diara ang nahitabo kang King Asa, naanay gubat. Karon ang problema kay tungod sa kataas, mga kaigsuonan, sa kalinaw, ang problema ni King Asa, he did not prepare for the future. Muna'y kasagaran problema sa mga Kristohanon, na mga young people, paminaw mo. Maybe you did not feel the fight, the battle, nga giatubang sa imong family. Maybe wala kang man, naanay pagkaon sa lamisa, igo na lang kamo lingkod, igo na lang kamo kaon, usay di pa ka manghugas og plato, di ka kay bawo mo hipos, mga kaigsuonan. Amen? Unya, pangitaon pa ka, asa naman ka, katulog na, naanay bed nga nag-andam dito, para kamuhigda, usay di pa ka manghipos. Amen? Na wakay kwan ba, wala ka kabantay nga ang imo di ang parents, pirti ng panlimbasog para mabuhi ang pamilya. There is a battle, mga kaigsunan, nga giatubang. Pero ang gibuhat sa mga young people kasagaran, wa sila kay baw-an nga gubat. Amen? Abi nila, okay ra. Muna'y problema. No, mo sa ni nahitabo kang King Asa. Sa dihang puno siya sa panalangin, mga kaigsunan. Unya, kalinaw, murag way gubat. Wa di gubat jud nga nahitabo siyang kinabuhi. He did not prepare. Wa gyud siya nangandam. Muna pag-abot na sa panahon nga gubat na, dili siya andam. Muna kay di man siya andam, nidagan siya glain. Mura siya naratol ba? Uy, patay! Unya kay mga kaigsunan, wa man gyud murag peaceful kay kinabuhi ba, walay paningkamot. Walay paningkamot. Muna ni tabos mga young people karon. Wala ni apil o pagkigubat sa iyang pamilya. Wala ni tabang para sa paglambo sa ekonomiya sa pamilya. Pag-abot sa panahon nga na in love na, mabutahan, mga kaigsunan, kay puros lab na tigitanan.
Unya imo badlongon, dili nakapaminaw kay love naman napasulabi. Now, wa na siya kabantay nga di siya prepared di ay. Muna pag-abot na sa punto nga nagminyo na diha nagkalisod. Amen? So ibutan na to, nadyo kay desire magminyo. So ni kaminyo nimo, unprepared ka, wa ka kay baon say gubat. Oy, gubat ning bugas. Naaramang gud na diha ang bugas gud, inigmatan nako nanay bugas. Gubat na ning sundan di ay. Anha nakaka-feel. Nya di ka ready. Why savings, why pagpangandam. Uy, gubat din ng house unlat kaning balay po'y anan di ay. O alangan. Moabot yun na conflict mga kaigsunan. If you're going to live with your mother and father, naagyan na moabot yun ang conflict. Because that is not the design of God. Igsoon nga mag-ipon diha ang usa ka mahal ug usa ka amahan sa usa ka balay. Puros na king. Ang may tabo na mag-away na, ay kubot ang usapon pabut ako. Maglalis. Muna ang tudlo gyud sa Ginoo, you need to depart. Sa diha magminyo ka. O karon, pag depart nimo, diha pa ka moingon. Uy, kinahanglan na tagbay. Dili prepared. Nasabtan na to mga igsoon. So usa ni ka lesson nga i-learn young people. Kamo gid ani mo matudluan aning dapita, kaning dapita mga kaigsunan. So, tanawon siya nahitabo. Naana ang gubat gikan sa peaceful years. Then Asa brought out silver and gold out of the treasures of the house of the Lord and of the king's house, and sent to Ben-Hadad, king of Syria, that dwelt in Damascus, saying. So, sa di pa na ako ni padayon ang verse number 3. Sa 1 Kings, mga kaigsunan, if you're going to read 1 Kings, ang gisulti diha, ang mga silver and gold nga nahabilin. The remaining silver and gold. Kasi sabot na lang, the remaining. Sa ito pa, wag yun day napunan. Usahay kaning tawhay ang kinabuhi, mga kaigsunan. May yakayaka rapog ka. Mura katong mag-uuma, mga kaigsunan nga, niyon siya wa kadaghan sa ani. Ako ning gubon ang akong barn. Magtukod kog dako para magkuan na lang ko, magyaka-yaka na lang ko, tibok na akong kinabuhi. Usahay kumpiyansa na kayo. No? Makadawat kag dakong kwarta sa imuhang kinabuhi, mga kaigsunan. Mo-relax din imong utok. Muragag, wow. Wala na, di na kamulihok, wala kay trabahoon. Mahurot mga. So, naitabo, niabot ang gubat nga kanang walay gilihok si King Asa, walay dili productive. Amen? So, ang nahabilin, silver and gold. So, meaning to say, gihurot niya. Giapil pa niya ang treasury sa balay sa Dios. Giapil pa niya hatag. In verse number 3, tanawan siyang isulti ha, there is a league between me and thee. That is a questionable statement. Naa pa di kay connection. Nga ang kanang king of Syria, klaro man kay nagkaaway sa Ginoo na. Mo man ay magsige gubat sa iya sa Ginoo. Na nakapait pod kang iyang kontra king of Israel man, iya gyapon sa Ginoo mga katawhan. Nya king of Judah siya. Ang king of Israel do na po'y connection ngadto sa king of Syria. Tan-awa ni mga tawhana. Mo connect gani ka sa kalibutan, mawala imo connection sa Ginoo. Because whosoever, ingon sa Bible mga kaigsunan, kung higugmaon nimo ang kalibutan, ang gugma samahan, mawala diha nimo. So tanaway ang statement, there is a league between me and thee. Alays kita. And as there was between my father and thy father. Tanawa na, di nagsugod ang kuan sa iya paamahan. Behold, I have sent thee silver and gold. Go, break thy league with Baasha, king of Israel, that he may depart from me. Okay, kay bao po siya naapoy. Alays po dahil siya ato pikas.
Dato mo kuning Syria, mga igsoon. Now in verse number 4, and Ben-Hadad hearkened unto King Asa, and sent the captains of his army against the cities of Israel, and they smote Ijon, and Dan, and Abel-Maim, and all the store cities of Naphtali. And it came to pass, when Baasha heard it, then that he left off building of Ramah, and let his work cease. Natuman ang iyang gusto ni King Asa. Then Asa the king took all Judah, and they carried away the stones of Ramah and the timber thereof, wherewith Baasha was building, and he built therewith Geba and Mizpah. Natuman iyang gusto. So, it is very tempting, mga kaigsunan, to do something outside of the will of God. Labi na kung dunay victory. Kani, what naman ang nigubat ato, ang Syrians naman. Unya sila, igora sila ni punpon sa mga gipangbilin sa Israelite. Kung diin nila gitukod sa lugar sa Judah, ang katong gitukod ni King Baasha. Nisibat sila, gihunong ang trabaho. So, nahitabo, ang katong nabilin, iyahan na. Oh, victory. Victory, mga kaigsunan. Pero, kung ato sabton, sakto ba nga mudagan ka sa dili magtotoo sa Dios kung ikaw magtotoo? So, tiyate mo, mga kaigsunan, dili na sakto. Pero mapugos ka ana because you are not prepared. Amen? And many churches, mga igsoon, dili prepared for the blessing that will come. Dili prepared sa mga opportunities that may come because the Christians are not doing something for the work of the Lord. Preparing for the future. Ang mentality yun dapat sa mga Kristiyanon, mag-prepare yun ka. You may spend something for today, but never forget, ang kanang ugma moabot yun na. So, unsa man unya ang imong gamiton, unsa man unya ang imong buhaton, kung moabot na ang ugma sa imong kinabuhi, kung imo nang gihurot karon, kung wala kay production karon. Remember ha, kanang imong gigamit karon, dili na nimo production karon. Production na nimo before. But if you're going to stop producing because you already have something, what about your tomorrow? Amen. Imposible man mo kayod ka tamas ginawa, 1 million dayon. Are you following? So kung naa kay na pundo, mga igsoon, nga dako-dako nga salapi, wala na niabot at one time. Niabot na siya because you did something good before. Nagkugi ka. Unya karon kay naa naman na, uy, pahuway tayo kay di ta mo kuan, bisan pag usa ka buwan, agoy delikado, usa ka buwan nagrelax-relax ka. Usa ka buwan gasuroy-suroy ka tungod kay naa kay usa ka milyon di sa imong bulsa. You know what will happen next? You will end up zero. Kinay ugma. Well, you may spend today, but always think that there is tomorrow that is going to come. Pag-andam gyud kanunay sa unahan. Si King Asa, wala ka pangandam, asa ka ni iyang mga army. Are you listening? Tingali, wala na ni nagbansay-bansay. Nga naman, may gubat. Yung bansay man mo, may gubat. Di man siya anak kay isog. Pareha sa pakigubat niya sa Ethiopians. Pero niya isuga ato mga kaigsunan, gipagguba pa niya mga idols. Nawala ang iyang pagkaisog. Nga naman, kumpiyansa. Kumpiyansa, mga igsoon. So, ang itabo, he entrusted his life to the king of Syria. Number two, nga atong i-learn. He did not repent of his mistake. That is bearing another mistake from his mistake. He did not repent. Kaya ang Ginoo, mga kaigsunan, kung masipyat ta, mo repent lang yun ta, muduol tas Ginoo, ngayon tagpasaylo, and then let's ask forgiveness. Let's ask forgiveness sa Ginoo. Ang Ginoo is so merciful. God is so merciful, and He is willing to rebuild you again.
ang imong kinabuhi, siya rin makarebuild ani mga igsoon. Na i-allow niya ma-destroy ta because we do not believe in Him. Pero sa diyang naguba na ta, we could always go back to the Lord and ask forgiveness and repent. Then the Lord will build you again. Pero ang naitabo, mga kaigsunan, kay mo siya naitabo, after naitabo na, yay, victory! Lalima ka, naghipos na sila, pero naay propeta ni abot, aron siya badlungon. Naay propeta ni abot, aron siya badlungon. Usahay, ang mga membro, ala, nindot kay kinabuhi, nakalimot na, nga naday simbahan. Nya, igadto sa pastor, nya, mag-istorya, brad, morag napalayo na kas Ginoo, masuko. Tanawa sa naitabo, ha? Verse number 7 to verse number 10. Atong katuno ni. And at that time, Hanani, the seer, came to Asa, king of Judah, and said unto him, Because thou hast relied on the king of Syria, and not relied on the Lord thy God, therefore is the host of the king of Syria escaped out of thine hand. Way kadaugan mga kaigsunan, kung ang imong kaaway nga Tinuo, dili na noon nimo madakpan. Wala na, di na ka makahilabot ato. Unsa pa man nimo pagkangker anang imong kaaway nga didto na magkalidagan. Amen? So dakong kasipanan nganong didto makanisalig? Nganong wa na magkanisalig sa Ginoo? Gipahinumduman pagid siya mga igsoon in verse number 8. Were not the Ethiopians and the Lubims a huge host with very many chariots and horsemen? Yet because thou didst rely on the Lord, He delivered them into thine hand. Nga mas dagko pato sila, mas daghan pato. Nalimot ka ato King Asa. Nganong nidagan maka sa Syrian? Nga ang Syrian is also an enemy. Karon, giingnan siya ni prophet, mga igsoon. Nga, unsaon naman niya na nimo pagdaog against them. Muna na hitabo sa mga Kristohanon, kung salig kita, attach kita sa kalibutan, you cannot win them. You cannot show them what Christianity is. Amen? Muna di ganahan ang Ginoo mga kaigsunan, that you put attachment, you are going to put your heart. Nga naamoy sama pareha aning nahitabo nila, na sila'y allies. Mura ba og kanang you cannot live without them. You are connected to each other. Masuko ang Ginoo na. Muna nga pag-abot na sa panahon nga nagtapad na ang Ginoo ug ang imong allies sa kalibutan. Asa man nimo ihatag imong panahon? Di gyud nga tos Ginoo, adto gyud ka sa imuhang kanang visible nga nakita gini mo diha mga igsoon kauban nimo. Mo na di kakabot simbahan. Ngano man ikuyog kaniya. Kay kung wa ni siya di mi mabuhi. Kaya pa nakasabot ha? Na realistic ba na mga kaigsuonan nga nahitabo sa atong kinabuhi? Yes. It happens. So kung kanisya nahitabo kang King Asa, it is possible na may tabo sa ni sa ato. Nga naitabo mga kaigsuonan, gibadlong na unta siya, pasalamat unta siya sa Ginoo, nga gipamata siya sa iyang sayop, pero igsoon, nalunod man siya sa diyot nga victory. Makaangkon kang victory na, di man ikay nakig-fight. Mura makag nangabang og mga manggugubat, o nila gubata dito. Ikaw din nakadaog na. Amen? Kaya kung wa pa nang hatag siya silver and gold, ang Syrian mo imo kuha sa Judah. Daw dira problema. Dali na kay sila unya makuha sa Syrian. Kaya nakautang man sila kabubuton. Mga igsoon. Muna kita mga Kristiyano, remember, ayaw jud sugot sa imong kinabuhi nga ang Ginoo, makalimot ka kung kinsa siya sa imong kinabuhi. Ayaw jud sugot nga ang imong kalag iyang giluwas, kana pa ang imong sitwasyon karon. Anong adto magkalibutan mo salig? Nganong imo man siyang i-disregard? Di na magkamo adtog simba, ngano man kay nanginabuhi ka. Kinsa di ay imong kinabuhi? Para kang kinsa di ay ka nga nanginabuhi.
Nasabtan na ito, igsoon? Pabitan na, luoy kayo mga kaigsunan. Ang Philippines is known as supplier of mga workers all around the world. All around the world. Correct? Correct. Correct. Now, question. Ngano nangadto man sila? Each one of them, no, magpaalipin ngadto sa laing nasod. Di ba kaila trabaho dito tilisura? Nganong mag-antos man sila dito? Para sa ilang pamilya. Sakto-sakto. Okay. So, kinsa magyud tinuod tag-iyas pamilya? Ang Ginoo. Kinsa may ga-design og pamilya? Ang Ginoo. So unsa may kabubuton sa Ginoo bahin sa pamilya? Unsa may obligasyon ni mama ug ni papa? Nga kung sundon na gyud na ang panalangin sa Ginoo, moabot mga igsoon. Ang problema, hala, mo adto magkargador dito. Kung sa buhaton dito ba? Multiple job. Para lang mabuhi ang pamilya. The first responsibility of the father is to become the priest of your family. You ought to teach them the word of God. And you ought to provide as well. Now, if you are going to follow God, will He make you a person that cannot provide? So who can make you provide the needs of your family? It is God. Mo na kita nga mga hari sa atong isig ka pamilya, mga kaigsunan, di gyud nato tugutan nga ang kalibutan mo penetrate sa atong kinabuhi ug ang prinsipyo sa kalibutan mao'y sundon nato, mga kaigsunan. Let's follow the principle of God. Amen. Don't leave your post. Kamu mga mama, dili ninyo responsibilidad nga mangita mo kwarta, biyaan ninyo inyong anak. Amen. Amen. Dili na responsibilidad ninyo nga manikay-sikay mo unya para na makaon sa pamilya. Trabaho na sa bana. Amen. Ang imong trabaho, isituit nimo mga igsoon nga ang mando, ang tudlo sa imong bana sa pamilya mapatuman. So in other words, pulis ka pulis. Tigpatuman sa balaod. Muna kamo mga anak, ayaw mong sukol sa inyong mga inahan sa dihang badlungon mo. Kay gisugo ra na sila sa presidente. Amen. Amen. Kamu po na mga pulis, ayaw na inyong ikuha na presidente mo imo padakpon. Amen. Hoy, presidente, dakpan na imong anak ko. Inyo mang libugon ang sistema. Kung mo stay lang kita sa atong responsibility, kaning kingdom na to as nga gitawag og family, mga kaigsunan, mulambo ni. Amen. Ang panalangin sa Ginoo mabubo diha. Amen. Dili na magdagan ngadto sa kalibutan, ang prinsipyo sa kalibutan, mga igsoon, kwarta ang basihan, pero ang prinsipyo sa Ginoo pagtuman ang basihan. Amen. Obedience. Nga mo'y pinaka-first nga nawa sa mankind. Amen. Ni Adam and Eve. Mo naging paningkamutan og balik-balik og kuha ni Satanas, mga kaigsunan, so that he could manipulate you. Remember ha, kinsay kaya niyang i-manipulate? The children of disobedience. Amen. So pag naaga nina sa imuhang kinabuhi, mo ni mga anak, perti ka disobedient sa mga anak. You have given the devil a chance to drive your mind. Para musupak ka sa authority sa balay. So mapariha ang imong kinabuhi ni King Asa. Mawa ang panalangin. Unya ato dagan sa kalibutan. Ang mga prinsipyo sa mga anak, makahuman na kong eskwela. Ang una-una dayon, manabaho ko, ingon na, wag gyud ka na bulhatong sa Ginoo. Nakalimot ta? Nga mulabay na ta diri? Og kani nga kalibutan, mga kaigsunan, kuan ni mission field ni nga gingon sa Ginoo, go ye into all the world and preach the gospel to every creature, na ay mensahe nga dapat masabwag. Now, kinsa man ang musabwag sa mensahe kung ang mga Kristohano nag-apil-apil sa kalihukan sa kalibutan? Amen.
Nga ang imong concern naarapod aning kalibutan na. Nga mabot ang panahon, sunugon na nis Ginoo. Ang imong pagpaningkamot, masunog nag-apil mga igsoon. Pero wa kay nadangat sa langit. Kaya kalag naman may atong madadid to. Ipatilaw sa Ginoo ang success diri. Pero ang tinuod nga success mga kaigsuonan, kanang madana to sa langit. Let your success in this world, igsoon, ma-convert na siya into a spiritual success. Kalag nga mada sa langit. Muna gimansog yung tag-ayo, discipleship. Then the Lord will bless you monetarily, financially, materially. Use all those things to produce more fruits. And be a disciple of the Lord. Remember ha, dili ka pwede mahimong disciple kung wa kay fruit. And it is our goal as a child of God to become a disciple of the Lord. Mo na itong goal. So naamang kay kuan, naamang kay kanang goal sa kinabuhi, ayaw ko yung hilabti, kana ko'y goal. Di kay, sige kag hilabot sa yawa, ni masugot pug ka. Di ka ka-reach sa imong goal. Amen? So, naatay goal mga kaigsuonan. Naatay tinguha nga angay abto na to. Don't be bothered like Nehemiah mga igsoon. Ayaw pa bother sa yawa. Kay ang yawa, di ka na siya bubalibad yun. Musamok-samok yun na siya. Do you agree? Musamok-samok yun na siya. So karon, unsa may nahitabo. Gibadlong siya. Unya, tanawa sa verse number 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to shew himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. Nagtuo ka na sulba na imong problema, di na ka mahutdan og problema. Unang kitab sitag dagan sa kalibutan mga igsoon. Nasulban, yes, nasulban, pero another problem. Muabot na sad, hantod sa katapusan sa imong kinabuhi, puro problema imo at tubangon. Na kumudagan ka sa Ginoo, there is peace. Amen. Amen. Amen? Mauna ang problema sa mga tao karon. We run to the world to solve our problem. So, unsa na itabo, mga igsoon, gibadlong siya, lalimag ka. Mao pa'y pagkadaog, niya, gubat na san? Naglagot, mga igsoon, si King Asa. In verse number 10, then Asa was wroth with the seer and put him in a prison house, for he was in a rage with him because of this thing. And Asa oppressed some of the people at the same time. Tanawa, mawa ng wisdom. Imbis siya hari, iyahang pag-aanon ang kinabuhi sa mga tao, iya nang gi-oppress noon. Naibutan na to og simbahan ni mga igsoon. Di man ka, kanang tudluan mo og dili sakto, unya i-oppress mo, kanang magkalisod na hinuon mo. Nga ang gusto sa Ginoo nga makamata ang mga Kristohanon that we have a great provider that could provide all your needs. Unya, isuk-suk ta mo tanan dito sa mga trabahuan, mga kaigsunan niya. Ika-Domingo, mag-ampo ta, kaya nga atong mga katawhan diri, di nakatultol simbahan, tuwan na sa trabahuan. Muna mo wali yun diri nga ligkas yun ka diya sa prisuhan. Di kaya ang pastor na ninyo ipriso. Mga igsoon, tungod sa kalagot niya, gipriso niya ang nagbadlong niya. O di ba? Usahay maigo tas mensahe, murag ipriso niyo pastor oy. Giun sa mapagpriso? Dili literal nga inyo kung gipriso, kun dili gi-isolate ninyo inyong kaugalingon. Dili na mo maistoryahan sa pastor. Gitrangkahan nimo ang pastor, di nakasod ang pastor sa imuhang igdulungon. Yan naman, nangigo ka pastor. Ang mensahe mo nakaigo. Dili ang pastor. Amen? Pasalamat mo nga naay mensahidor
naay gipadala ang Ginoo nga walihan ka, mga igsoon, sa imo kasipyatan. Now, maybe you are facing a worldly victory today. Unya, nabadlong ka. Ayaw kasuko. Amen? Ayaw gi-isolate ang imong pastor nga di na kuminaw ni pastor. Mura ko imong gipriso. Wa man ka nagrepent. Gibadlong man unta ka. Kaya naman tayo attitude yung mga igsoon nga kung badlongon ta sa atong sayop, masilo ta. Naataan na tanan. So kung atong pasulabihon ang atong flesh, mo na may tabo, mo na magsigig tunga sa atong kinabuhi, mabadlongan lang ta. Ang luod ayon ta, di na ta mo simba. Nga, ang mitsahe ra ba, kay sige ra ba badlong? O, di ba, nabadlongan na sad mo ron? O, di na sad mo nimba sunod. Unya, hantod ka no sa ama na, di man na mahuman. Ang problema, ang siguradong mahuman, kaning atong kinabuhi, and then we're going to face God. Kung sa man yan naong ato ipakita sa Ginoo. Nga puros man diri pagpabadlong atong gibuhat. Repent. Mga igsoon. You need to repent. Mabadlungan gani ka, repent. Amen? So, ang lesson ka ganina, pangandam. Nga doon na kay ka aruhay kinabuhi, ayaw relax, pangandam. Kaya napay unahan. Ang lesson karon nga atong gi-learn is, kung madlungon gani ka, repent. Repent. Kaya tungod sa wa pagpangandam, nidagan sa kalibutan, gibadlong sa Ginoo, nasuko. Nasuko. Tungod kay wa man siya nagrepent, another problem came. So kung mabantayan ni mo mga kaigsunan, first mistake, dapat makuan unta to, ma-address unta to. Wala man, napunag laing mistake. Now, ikatulong mistake niya mga igsuon. He was consumed with pride. He was consumed with pride. Now, if a person has pride, di gyud na mo paduol sa Ginoo. Bisa na lang ampo, di gyud na mo ampo. Tungod sa garbo. Di na mo duol og kanang tao sa Dios. Tungod sa garbo. Kining garbo, trangkahan ka, gipriso niya ang seer, ang prophet, iya gipriso, mga kaigsunan, siya po nagpriso sa iyang kaugalingong garbo. Panawa, sinetabo, verse 12 and 13. And Asa, in the 39th year of his reign, so from 36, 3 years, mga kaigsunan, after 3 years sa iya kadaugan, nasakit siya. Nasakit, mga kaigsunan. Tanawa. Pag-abot na sa 39 year, sa iyang pag-reign, was diseased in his feet. Na ang feet pa jud. Ngano man nihunong siya pagkiglakaw sa Ginoo. Depende man nag-asa imuhang gigamit sa pagpabadlong. Kung imong gigamit sa pagpabadlong na imong ba o kaning dila nimo may labtikan sa Ginoo. Amen. Kung ayang gigamit tiil, wala siya ni walk with the Lord. So naitabo, nasakit siya, disease in his feet. Until his disease was exceeding great, tanawaw siya gibuhat, yet in his disease he sought not the Lord to the Lord, but to the physicians. Primero gatubang siya gubat, mga kaigsunan, ang iyang gibuhat, wala siya nidangop sa Ginoo, nidangop siya sa Syrian. O karon gibadlong siya, sayop na. Magatubang ikang problema adto ka dangop sa Ginoo because He is able to help you. Karon gigubat ang iyang health. Amen. Karon gigubat ang iyang health, mga kaigsunan. Kinsa iyang dangupan? Dili ang Ginoo, kundi ang doktor. Tuaya pagsalig didto. Muna inoy, ang doktor na yun nag-ingon. Yung sa may gingon sa Ginoo. Are you listening? Nga kanang doktor, nag-eskwela raman unsay kaning atong lawas, pero ang Ginoo mao gigabuhat sa atong lawas.
Nga ang gabuhat nato mga kaigsunan, giingnan ka ang pag-amping sa lawas, mao ang pagdili sa mga synthetic kana mga chemicals. Pagdili. Nag-vitamins ka pero synthetic. Come on. Mo bitaw nagigtagaan tag fruits and vegetables. Pero kung sa'yo makaayo sa lawas, di man taganahan. Kung tanang mga young people, sa'yo ganahan, lemon juice, or kanila, tomato juice, or Coke. Bulahan ni mga bata, oy, nga di mo inom og soft drink. Pero, ubang mga bata, makigkamatay, makainom lang soft drink. Kinsa nakaingon? Ang ginikanan. Mo'y nakaingon. The greatest destroyer of our health is soft drink. Pa-soft-soft lang na. Pero, hait kay nag-igo. Wala ka gasuyop o asukar, ana. Mga igsoon. Ini asukar, lamit na ni primero. Pero igabot sa panahon nga mukaon na sa imuhang bukog. Anha ka kaingon, sakit man din ang asukar. Sige. Kaon pa mo, pamahaw asukar, paniud to asukar, panihapon asukar. Sige. Nga badlungon, dili mo maminaw. Pride. Pride. Ngunit, ang pag-amping sa atong lawas, mga kaigsunan, is part of our responsibility. Iyon na honor God in your body and in your spirit. Kung may lain maka-honor mga kaigsunan sa spirito, basahan Bible, tumana ang Bible. You're honoring the Spirit. Ampo. Amen? And mga spiritual works. Pero kaning pag-honor sa Ginoo sa atong lawas, ayaw pasudli og mga chemicals. Organic. Ako nagbasol gani ko mga kaigsunan nga lately ako naka-learn og inom og kape nga organic. Walay sagol asukar, chemical naman na. Labi na puti. Taas kay nag-chemical ang puti. Bugas nga puti. Di ba? Nanay mga chemicals isagol na to para mulami. Anything organic is good for the body. Organic. Pero, mao ba na atong gipagita? Dili mga kaigsunan. So, moabot ang panahon nga nasakit ka asa kadagan. Yun, nasakit na. Dada kong doktor. Death is sure. But you can make it faster. Fast to come. Pwede mo pa i-advance. Tungod sa imong pagsupak sa Ginoo unsa ang pag-amping na imong lawas. Now, si King Asa na wad ano wisdom. Bunal lagi niya sa Ginoo pod kay ikalima naman ni katuig. Namatay siya sa iyang pagka-ikalima katuig. Verse 13. Tanawas verse 13. And Asa slept with his fathers and died in the 140th year of his reign. O, totala, 39. 41 minus 39. 5. 5 katuig. Hala, pabadlong mo niya. Straight, 5 katuig. Way bakwi, wata. Klaro man, obvious man ang iyang pagpalayo sa Ginoo. Obvious nga din na siya mga igtabang sa Ginoo. Obvious mga kaigsunan that he was eaten with pride. Na-consume good siya sa garbo. Tanaw ni mga tao nga kanang tabangonon pero taas og garbo, lisod kay tabangan. Dako kay problema, unya di nimo makaunsilan kay taas kay garbo. Di matabangan. Now God is looking for a man who has a humble heart. Para pagduol na to niya mga kaigsunan, makasud ang counsel sa Ginoo. But if you are consumed with pride,
Mapariha ka ni King Asa, namatay ka nga, wa nakabalik sa Ginoo. Muna, kung naa ka sa backsliding moment, mag-ihap jud ka sa katuigan. Ikapila na gyan akong tuig ron. Balik na, oy, balik. Amen? Yan, ibalik lagi ka, pero backsliding magyapon ang imuhang pagsimba. Nga naman, di ka patubangan, at ito ka luyo. Unya, as much as possible ka nang di mo magkita ni pastor. Pasalipod yung ka tamas ginhawa para di kakita ang pastor ni mo. Ako, di ko ganahan, maminaw og mensahe nga, di ko kita as mensahidor. Nga no, ni simba pa man ko. Una ay kopya si Asa ha, nga wa na nagpakita sa Ginoo. Wala, wag na sipiat ni iyangan. Nga naman, wa naman. Nilikay naman. Asa na kadong. Amen? So, that is the lesson sa kinabuhi ni Asa. Nagsugod siya nga victorious. Napadayon niya ang victory, mga kaigsunan, tungod kay gitagaan siya kalinaw sa Ginoo. Pero tungod ato nga kalinaw, na-miss niya ang pag-prepare for the next event of his life. So ang next event siya kinabuhi, mga kaigsunan, he was surprised. Gubat naman din ni. Tungod kay wa kapangandam, tuwa sa kalibutan ni dagan. Unya, wa na siya kabakwi sa iya kinabuhi, so 5 years na taman. Luoy no? Si David, kapila na sipiat sa Ginoo. Kapila. Si Asa, katunga ra sa iyang pag-reign. Di ba? Pero si David, kapila siya na sipiat, but he went back to the Lord. He cried. Nabot pa panahon nga nag-upaw siya, mga kaigsunan, ni kamang siya sa abo. Sa pagpangayog pasaylo. Kana, realidad yun na pagpangayog pasaylo. Nga wag gid siya ni hunong hantod gipasaylo siya sa Ginoo. Kana mga pasaylo niya masuko dayo di pasayloon, di man na tinuod. Di na managad. Nangay pasaylo niya pagkasunod wa na nanagad. Nganon, ni dool na ko nimo. Wa jud kakaantos. Nga nakasa manunta ka, imo na magibalik nga nako ang imo sala. Ako na may nakasa noon. Wala yung sahay, no? Kung nanas pamilya ba? Kailan na yung mga pasaylo niya, di dahil mo pasayloon, baka na magpaigot ka bitaw. Masuko na yun, masuko. Di na dahil mandagan. Ano na ngayon kung pasaylo ni mo, di na kumuduol balik. That's pride. Si David dili, oy, kamang gud siya, oy. Nyo, ni kamang nakasaabo pag pangay pasaylo ni mo. Nag-upaw na kasi mong buhok para pagpamatuod nga repentant ka? Yan ba? Muna nga usahay, kanang di dahil ta mapasaylo, padayon lang pangay pasaylo. Kung kinato mga asawa, usahay, magpagayagay sila, luhod ta, tamas ginhawa. Silo ataong ko, day. Di ba? Total, di naman dyan ko muusab, napa may kausa. Basta magbantay kita, igsoon. Because this life is a borrowed life. Kay hinawaman naman ni nato, mo na masuko ang Ginoo kung ato ni pasipadan. Masuko ang Ginoo kung ato ni ipalayo sa tag-iya. Mo na nga siloso siya. Ikaw ba? Kung ikitag-iya na sakyanan, o yung gipahuwam ni mo, yung pagkitanaw ni mo, lain na po yung driver, yung lain na po yung driver, asa naman ito kung gipahuwam ani? Ngayon di man siya ang naggamit. O, nagpahuwam kang sapatos, sa usa ka tao, yung pagkuman, nakita ni mo, lain naman nagsulob sa sapatos. Wa naman nagiuli. Gipasa, mas lain. Gipulaan ako, good brad. Kung gipulaan ka, brad, iuli na ko. Okay? Imo, rabi atong gihuaman. Ang kabantay mo? O, nanghuam mo gabas, ni Suroy. Niya, ang worst pag yun, gipaabangan ni mo.
Di ba? Kaya mo unahon na, babaid dito ni. Kaya ba mo nga ang gabas, inigbaid, matangtangan, nagputaw? Munipis na. Basta imong hinuwaman, ampingan, ug kung dili na, imo nang iuli, ngadto sa tag-iya. Unya, paminaw sa instruction sa tag-iya, kaya di man na imo. Kini atong kinabuhi, hinuwaman. Mo na mapangutan na kita pirmi sa instructional book, the Bible. Mo na ang tao nga anak sa Ginoo nga way basa-basag Bible, ambot unsa ka klase nga tao nga gitugyanan nga di man ka maminaw sa iya. Ikaw nalay tawag og kinsa ka og unsa ka. No, kay kung ako'y paingnon mga kaigsunan, di jud ka kauyon sa mga pulong. Ikaw nalay tawag sa imong kagalingon kung unsa ka klase nga tao nga gipahuwam ka unya pagka di ka maminaw sa tag-iya kung unsaon pag-amping ka ng imong gihuwaman. Nasabtan? Oh, for example, na nang huwam pastor, which is I will not allow ha, pero ato lang example. Huwam ba sa kus mixer pastor kay na may birthday party ba? Nya pag-uli wala na yung mga knobs. Unya ang mga speaker nga pislong na kay nalabayan na yung botilya. O kung ikay tagiyaw, sa batiyon mo. Kung nagibati sa Ginoo. Nga atubang tas Ginoo, gipahuwam tas Ginoo, gibag-o biya ta. Gibag-o ta. Gihinloan ta. Nya pagkaman atubang tas Ginoo, nga pislong na ta. Nangahibat na ni ato ang dagway. Di ba? Usay bation sa Ginoo. Mao na badlongon gyud ta. Kunya inigbadlong di pataminaw. No? So reasons of Asa's downfall, kay pwede sa ni mahimong downfall nato. Unsay unang sipyat niya? Na? He entrusted his life to the king of Syria. Na-picture ni sa kalibutan mga igsoon. Dili iya sa Ginoo. So, ayaw isalig imong kaugalingon sa dili iya sa Ginoo. Ato na, imbis magpatambag kag pastor, ato na kas mananagna. Naunsa mo Kunya, na mga Kristohanon, sige pagbasa horoscope. Kaya makaigo ba ya? Nakabantay mo, makaigo ang horoscope, mura magtinuod. O ikaw ba yawa? Mag-research man sana. Di ba? Pero di lagi siya ka-definite, kay tagna-tagna naman niya. Mabito na, nagpatagna. Nya, mutuo ka, natagnaan naman. Bugo dyan yung mga tao, musalig sa tagna. Muna yan, nagminyo niya. Naibgan tulo kabog, bintot-bintot, bintot, asa aning tulo, si Aida, si Lorna, o si Fe. Kalibog. Ayaw, bintot-bintot, pag-ampos Ginoo. He will give you the right one. Pero magbintot-bintot ka, makakaigsunan, ay ambot nimo. Tagna na. O, ari ka salig sa pulong sa Dios, kaya di man itagna. This is the truth. O, sa ikaduhan niya sayop. He did not repent sa iyan sayop. He did not repent of his mistakes. Wagid siya nagkuan, imbis gibadlong na unta siya, nya nagbadlong pagyud niya, di pagyud basta-basta. Unya ang pagbadlong pagyud sakto biya kayo? Factual ba? Girescue kay kas Ginoo sa Ethiopians. Kana na hinuon nga mas dagko, mas grabe to. So, wala siya nagrepent sa iya mga sayop. Ikaduhan sayop. Ikatulo! He was consumed with pride. So, nalubong na gid siya mga kaigsunan. Wala gid siya kabakwi. Hantod sa iyang sakit. Siya ro ha? Kana nasakit na ka, bedridden ka, di pa siya kakatawag o Ginoo. Garbo.
Doktor kay gipatawag, doktor. Tawagan doktor. Nya sa wa pa niabot ng doktor, wa jud ka kataampo sa Ginoo, Lord gamitan doktor. Sig ana na lang ba? Lord, tagay wisdom ang doktor. Muna, kalimtan mo mga kaigsunan that God is the greatest physician. Yawan niyo sa tawga? Nga siya'y gahimo ana nga doktor nga imong gitawag? Muna kita igsoon, ayaw kita kuan gyud ana kanang give in ato atong kaugalingon ana mga chemicals. Let's pray to the Lord. Amen. Ang pag-amping ani naa sa ato pero sinunod sa iyang gusto. Following His guidance. So that's the life of Asa. I hope nga nakakat-on ta mga kaigsunan. I hope nga naka-learn ta kay mapakgang ang success. Napadayon na unta to, pero napakgang sa katapusan. So let's continue to acclaim the success that God promised to us. So, sikreto. Paduol tas Ginoo. Never leave Him. Never leave Him. Bow your head. Close your eyes. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for the blessing that you have given us this morning. Dear God, it's true nga kung makadawat na may panalangin, dakong tendency makalimot ay mga anak ni mo. But please help us, dear God, di na may tabo na mo. Help us, Lord, nga magpabilin ni sa pagpangalagad, magpabilin ang among pagsalig ni mo. Nga bisan naa sa peaceful moment sa among kinabuhi, dili mi makalimot, Lord, nga naay pangandaman sa unahan. That there is always tomorrow that will come, nga among angay nga preparahan. So please help us, Lord, nga dili mag-relax ang among utok hangtod sa imong pagbalik because there is a great work, Lord, nga imong ipabuhat namo to preach the gospel to every creature into all the world. So this is a very big responsibility that needs big preparation. So please help us, Lord, to keep our faith in you, O God, never to depart sa imong presence. So please help your people nga magkugig yun o basa sa Bible kay mao ni among instructional book and magkugig yun og simba o pagtuman, Lord, sa discipleship. And please, in this invitation, please bless your people to come. Whether nanginhanglan sila, Lord, o forgiveness, guidance, whatever things, Lord, nga ilang gikinahanglan. And I pray, Lord, that you will help them to be brave to come and to pray. Thank you, Lord. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Why don't you come?